Pag si Maricon kumakanta ng mga ganyan, parang pakiramdam ko, lahat na tayo mamamatay talaga, mga kapatid. Eh. Seryosong seryoso eh. My God, you have that one life. Parang tingin ko, katapusan na natin yung linggong ito eh. Ewan ko sa magandang babaeng yan kung bakit hindi siya ngumingiti. Napapangiti lang sa kanya, sabi ni Gumabay, si engineer eh. Oh? Si Engineer Gomer. Gomer? Asan ka, Gomer? Nandun si Gomer. Yeah. All right, if you have your Bibles, let's all stand together. And let's turn our Bibles in the book of Hebrews. Hebrews chapter 5, and then we will drop down to chapter 6. And then we will go to the book of Revelation and back to the book of Genesis. And then go back to the book of Psalm, and then... all right. Kuha niyo na po, amen. Hebrews chapter 5. Verse number 12. Boy, I love studying the Bible, brethren. Hebrews chapter 5 in verse number 12. You got it? Say aloud, amen. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Alright, tayo po'y manalangin. Dakilan Diyos, salamat po sa mga ginawa niyo po sa amin sa hapong ito, sa division of classes, and sa question and hour, sa family hour po namin. Thank you for the choir, for the specials, and thank you for your people, for our first-time visitors. Salamat po na na-meet po namin ngayon ang mahigit 300 na first-time visitors. At pagpalain niyo po ang mensaheng ito na maunawaan po namin kung saan po kami pupunta, Panginoon, from here at kung paano po kami mag-start. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Lalong-lalo na po ang inyong lingkod na gagamitin. Maunawaan po ng bawat isa ang aking sasabihin ngayon sapat it is your message, O God. Pag hindi po nila unawaan ito, Panginoon, magiging useless ang pagpunta po nila sa simbahang ito ngayon. Salamat po sa pagkakataon na lagi po naming napapag-aralan yung salita na siya pong nagagabay po sa amin sa araw-araw. Ito po ang aming buhay, Panginoon. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated. Now, I'm going to talk to you about starting right. Okay? Kung inyo napapansin mga kapatid, mula pa sa Sunday School, it's all about starting. It's the beginning of the year, so let us start right. And starting right, mga kapatid, is starting or starting from the starting line. Yan ang ibig sabihin niya. Now, sa anumang race, merong starting line, merong finish line. Okay? But we have to understand and try to get in first. You cannot start your year na tama if you will not start in the starting line.
So you have to observe. A runner, mga kapatid, or any athlete should always observe the starting point. Dapat mahanap mo muna kung alin yung starting point. At dapat tanggapin po natin kung anong meron tayo sa starting point. Alright? Now, wala tayong karapatan kung saan tayo ilalagay ng umpire or sino man po ang nandoon sa starting point. Minsan ilalagay tayo sa kaliwa, minsan pagka sa oval, pagka depende sa kung saan yung bilog. Napansin nyo na merong pagka nilagay ka sa right, parang masyadong malayo ka agad. Yung dito sa inner part, inner lane, ay para bang maiksi lang ang iikutin mo. You know? Pero hindi ka pwedeng lumaban sa kanila sapagkat sila ho ang authority. Now, kinikilala po natin dito sa Christian life po natin, ang authority is always God. Authority is always God. And His word is always final. Amen. So, again, if you are a Christian, you should observe the starting point. Starting point. And while you are there, as a runner, sapagkat yun po ang sabi ng author ng Book of Hebrews, as an athlete, dapat mag-observe po tayo ng mga batas ng isang athlete. Kinakailangan susundin po natin yon, or else hindi po tayo magiging matagumpay or maayos na mananakbo or isang atleta. Kaya dapat makita po natin ang mga bagay na ito. Now, let's go to the Bible and observe what the Bible says about this. Okay? Now, again, sapagkat ito'y pasimula pa lamang kauna-unahang linggo ng taong 2013, dapat po mag-observe po tayo ng starting point. And this is very important. Kung meron man tayo dapat i-observe, ito na ho yun. Pinakamahalaga po yun, mga kapatid, is starting right. Let us start our year right. All right? It is very important, again, very important to start your year right. Amen. Nagkakaintindihan po tayo. Now, let's go to the Bible because sa binasa po natin, it seems na merong mga tao po rito na hindi po sila nag-observe ng tama, ng starting point. Hindi po na ilobserbahan. And it seems, mga kapatid, wala pa naman ho ako nakitang atleta na pagkatapos niyang manggaling sa starting point, ay gusto niya naman bumalik ulit sa starting point and not reaching the finishing line. See? Hindi po maganda at hindi po maayos na atleta yon. Alright? Now let's go to the Bible. The book of Hebrews, kung inyong pag-aaralan, there's a lot of rules dito, mga kapatid, sapagkat ito po yung ka-contemporary sa New Testament ng book of Leviticus, if you will study that. Yan po yung parallel. Parallel po yan. Nandito ang Leviticus, nandito yung Hebrews, at makikita nyo po halos parehas ang kanilang tinutukoy. Matandaan nyo po, mga kapatid, huwag po tayo magbabad doon sa sasabihin natin Leviticus is the book of law and doon pa sa Old Testament. By the way, the law in the book of Leviticus is still the Word of God. Sabihin natin yung 10 Commandments ay panahon lamang ni Moses yon, but 10 Commandments, brethren, is still the Word of God. And it still works today. It still works. Sasabihin man natin, may mga batas dito na para sa mga Hudyo lang, naniniwala po ako doon. Pero ang application po noon ay laging pupwede po yun sa buhay ng mga Kristiyano. Wala po dito sa salita ng Diyos. Pag yan po ay literal na para lamang sa mga Hudyo, of course, hindi po yan applicable sa Filipino. Iba ang kultura natin. Pero po, as a Christian, it applies. Tayo po ay anak ng Diyos, mga kapatid. Alright, so ganun lamang po ang background ng book of Hebrews. Now, in chapter 5, verse number 12, ang sabi po ng Biblia, for the time, ye ought to be teachers. Of course, naunawaan po natin na hindi po tayo dito personally ang kinakausap. Pero ang application po, sabi ko po sa inyo kanina, it applies and it works sa ating Kristiyanong buhay. Nakukuha niyo po? Alright. Makikita niyo po yan habang patuloy po ang ating pag-aaral. Okay? Ngayon, ang sabi po rito, mga kapatid, for the time. So, ito pong phrase na ito, mga kapatid, for the time, this time
is referring to when they have received the truth. Since they have received the truth. Yun po yung span ng time na yan. Yun po yung panahon na yan. For the time na tinanggap po nila yung katotohanan. Sundan niyo po ako mga kapatid, sapagkat ang titignan po natin dito, ano ngayon ang gagawin natin when we receive the truth? Sabi ko nga po sa inyo, let us start right. That's the title, is starting right. Alright? Then, kung mag-i-start tayo ng tama, we have to observe the starting point. Alright? Now, saan po yung starting point? Since we have received the truth. Alright? Sapagkat ang issue po ng mga taong ito, mga kapatid, is mula nung tinanggap nila ang katotohanan. By the way, everyone look at this way. Mananagot po tayo sa Panginoon simula nung natanggap natin ang katotohanan. See? Tandaan po natin yan. Now, ang isang atleta, pagka pumasok ka doon sa arena at nagsimula na ang laro, doon ka mananagot. Hindi ka pwedeng sawayin ng referee ng basketball kung nasa bleacher ka. At sasabihin kang foul. No. Once you step into the court, doon ka niya i-violate kung meron kang violation na ginawa. See? Doon ka niya pipituhan. Pero wala pa ako nakitang manunood na pinituhan ng referee. Foul ka. Paano nangyari yun? You understand? See? Now, it is foolish to disqualify the non-athlete. Kalukuhan po na i-disqualify ng referee yung hindi naman manlalaro. Hindi na nga qualified yun eh. Paano bang i-disqualify yun? So, ang kaya lamang i-disqualify ay yung mga manlalaro nasa loob na ng arena. Alright? Tayo po. So, since the time that we have received the Word of God, the Word of truth, mga kapatid, and then sabi ng Biblia that you ought to be teachers. You see, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles, or it's the Word of God, oracles is the Word of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. So, dalawang bagay makikita niyo po dito na ino-offer ng Panginoon sa isang Kristiyano. Alright? Milk and strong meat. Pero hindi po yan dalawang bagay na ino-offer para sa lahat. Hindi po dyan, by the way, hindi ka pwedeng pumili. Hindi ka pwedeng pumili. Ayoko ng milk, gusto ko strong meat. No, you need the milk. Pero hindi ka naman pwedeng pumili, milk lang ako at hindi strong meat. No, kinakailangan mo pagka ikaw ay babes, kailangan mo ng milk. Pag ikaw ay adult na, kailangan mo ng strong meat. Nawaan niyo po. So, dalawa po dito. Pero, ipinapakita po rito mga kapatid, sa binabasa po natin, hanggang dyan po sa 13 and 14, yung pong warning about immaturity. Okay? Warning about immaturity. Nang isang Kristiyano ay hindi dapat mamuhay na habang buhay siya ay immature. Habang buhay siya ay nakakakuha ng milk or milk lamang. All right, let's keep on going. Now in verse number 13, for everyone that useth milk. You see, so the words useth milk there indicates or nagsasabi na it is habitually feeds on milk or habitually lives on milk. Para bang, yun ang kinabubuhay niya. Puro gatas na lamang. Hindi na siya nabubuhay sa pamagitan ng meat, kundi puro gatas na lang. Yan po ang used milk. So binabanggit po rito ngayon. Alright? And then, ang sabi ng Biblia po, sa verse number 13, for everyone that useth milk or habitually feeds on milk or lives, nabubuhay sa pamagitan ng gatas na lamang, is what? Come on now, look at your Bible. Unskillful in the word of righteousness. You see, pag sinabi pong unskillful, unable to understand, unable to fight, yung wala siyang kakayanan.
unskillful. Alam mo, alam niyo po ba yung mga walang skill, parang lagi na lamang nagugulat, parang lamang naglarason, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya. Pero pagka ikaw ay skillful, ano man ang bumulaga sa iyo, kaya mong harapin. Di ba? Yun ang maganda sa pagiging skillful. Now, but if you are a user of milk or you live by milk or on milk, yan na lamang ang kinabubuhay mo. Ang sabi ng Biblia, unskillful ka. Unskillful saan? Now, you get this truth, ha? Para maunawaan po natin mabuti. Now, this is the truth. Unskillful in the word of righteousness. Did you get that? That's the Bible, brethren. Now, here's what I'm saying. If you are unskillful in the word of righteousness, you are also unskillful in the work of righteousness. Inuulit ko po. If you are unskillful in the word of righteousness, you are always unskillful in the work of righteousness. See? Bakit? You cannot understand yan eh. Hindi mo maunawaan eh. Hindi mo maunawaan yung word of righteousness eh. How can you perform? Kaya nga po ang sabi ng Biblia, tingnan niyo po. Here's the most important part here. You are unskillful in the word of righteousness, for he is a babe, but strong meat belonging to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ito ang problema rito. Hindi mo ngayon madidiscern ang tama at mali. Bakit? Sapagkat unskillful ka sa Word of God. Kung unskillful ka sa Word of God, unskillful ka sa pag-exercise ng Word of God. You see, because how can you exercise, how can you practice those things that you do not understand? Napakasimple, di ba? Then, why you cannot understand? Because you are unskillful. Why you are unskillful? All right. Sabi ng Biblia, you are what? A babe. What is a babe, brethren? Alam niyo po ba, mga kapatid, yung babe, mga kapatid, may commendation yan eh. May maganda namang bagay sa buhay ng babe, sa buhay ng bata eh. Bakit? Yung bata, walang malis po yan eh. Yung bata, minsan hindi po yan nahihiya. Wala akong pag-aalinlangan yan. Wala kang makikitang hypocrisy sa bata eh. Marami mga commendation po ang bata. Pero alam niyo po, in this regard, in this matter, understand carefully, I'm giving you the Bible. Dito po sa pagkakataong ito, ginamit po yung salitang babe by way of reproach. By way of reproach, not by way of commendation, that expresses some good characters of the saints. Kasi pagkabata pa yung mananampalataya, wala pang pagdududa, wala pang malis. Napansin niyo po ba yan? Kaya sa mga bagong mananampalataya, hindi kayo nakakapansin ng mga masamang pag-uugali ng mga Kristiyano. Lahat ng mga Kristiyano ay kaibigan mo. Lahat ay lalapitan, lahat nginingitian mo. Di ba? Because you are babes in Christ. You see, that's the commendation sa mga bata pang Kristiyano. May magandang commendation po yung bata eh. See, may magandang pag-uugali, characteristics yung mga bata. May maganda sila. May maganda silang pag-uugali. Pero sa pagkakataon na ito, mga kapatid, hindi po yun ginamit na commendation but a reproach. Reproach. Ignorance ang ginamit po rito. Babes, for us, an ignorant. So, yung babe ay tumutukoy sa ignorance and unable to practice what is right. See that? You see? So, ginamit po rito as a reproach. Kaya, yung salita sasabihin sa iyo, because you are babes in Christ. Eh kung 10 taon ka na, since from the time you received the truth, 10 taon ka na at tatawagin ka pang babes, that is not a commendation, brethren. That is a reproach. Abay, alam naman po natin ang pandak saka sa baby.
Ilan taon ka na? 12. See? Ilan taon ka na, Dominic? Imagine niyo yan. Si Budoy at saka si Dominic, ilan lamang ang kanilang distansya? 15 si Dominic, 12 si Budoy. Talagang Peter Pan siya. Talagang, bagay siya sa salitang Budoy. Pangalan. Aka Budoy. But anyway, listen. Alam po natin yan, mga kapatid. Now, na yung salitang babes dito, mayroon namang magandang bahagi sa buhay ng Kristiyano, pero yung tatawagin kang babes, na ikaw ay 10 taong Kristiyano na, reproach na po yun. Kaya, mapapansin po natin dito, mga kapatid, na ang problema po dito is the practice. Immaturity. Alright? Kaya nga po, ang sabi po dito sa baba, sa chapter 6, therefore, living, all right, the principles of the doctrine of Christ, then let us what? Go on. Let us go on. Notice the 4 words. Let us go on. It implies that though there is one that had begun to hold back. You see, merong isang tao or persona na nag-hold back. Kasi ang sabi niya, alam po natin mga kapatid, Hebrews chapter 5, verses 13 and 14, warns about the immaturity. It talks about the immaturity. Hebrews chapter 5, 13 and 14. Immaturity ang tinutukoy doon. Ibig sabihin, matagal na sila. Binanggit sa verse number 12, yung since from the time that you have received the truth. Matagal-tagal na. Matagal-tagal na. In verse number 13, yung writer, mga kapatid, nagwo-worry na. Abay, matagal-tagal na rin. Dapat mga teachers na kayo, pero hindi kayo umuusad. Ibig sabihin, meron nang nag-hold back. Meron nang nag-hold back. So it's time to go on, to move on unto maturity, brethren. You see, somebody wants to go back to the starting point. Kaya ang sabi ko po sa inyo, kapag ka ang atleta, mga kapatid, hindi niya nalaman at hindi niya masyadong inobserve yung finishing line o yung starting line, baka mapagkamalan niyang finishing line. Naalala niyo ba pagka tumatakbo, yung mga runner talaga, inuuna nila yung kanilang dibdib at nakaganon talaga sila. Bihira pa ho, at wala pa naman so far, no? Wala pa ako nakita tumatakbo nakayuko. Ang bilis, nakayuko. See? Alam niyo kung bakit? Baka hindi niya makita yung line eh. Baka akala niya papunta sa finishing line, yung pala pabalik siya sa starting point. Hindi matatapos ang takbuhin. See? Now, same thing that can happen to every Christian, brethren. We are warned in Hebrews chapter 5, verses 13 to 14, to observe this starting point. Because we need to go on. So you know, problema, somebody's holding back. Kaya it's time to go on. It's time to move on. Now, in moving on, in moving forward, mga kapatid, realize that you are in the starting point. You understand that? You are in the starting point. You are not yet running. Hindi ka pa tumatakbo. Tanggapin mo kung sino ka sa starting point. Maaaring sasabihin mo, wala ka pang na-accomplish. It's because you are in the starting point. Maaaring sasabihin mo, mahina lang ako, nangangatog ako. It's because you are in the starting point. Alam niyo ba kung nasaan ang kaba bago ka tumakbo? Napansin niyo yan? Nanggigigil ka, na halos hindi mo naman magalaw yung paa mo. You see, gusto mong mauna mag-step ka, pero hindi naman gumagalaw yung paa mo. See that? Now, same thing in our Christian race, brethren. In our Christian life. Now, kung gusto mo makagawa ka ng mga bagay para sa Panginoon, kinakailangan mag-observe ka ng starting point. At kung sino ka sa starting point, tanggapin mo. Pag sa starting point, sabihin mo, wala pa akong alam. Tanggapin mo. Yan eh. It's because nasa starting point ka. Ngayon kung ikaw naman ay mali alam,
Pero hanggang alam lang, wala ka pang nasusubukan sa alam mo, tanggapin mo rin. Well, I'm simply saying, brethren, let's talk tonight about this, ha? Amen. Tanggapin natin kung sino tayo sa starting point. Alam ko marami rito, matatagal na kayo nakaupo dyan. Alam ko marami mga fathers dito na halos sa tagal niyong paupo-upo dito sa upuan, wala pa kayong sariling Bible. That is your starting point. Oh, hey, maaaring sabihin, Pastor, matagal na. Yes, you have received the truth many, many years ago. But listen to me, it's time to move on. And to move on, you've got to observe the starting point. And while you are in the starting point, tingnan mo ang sarili mo kung sino ka. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Ikaw ang nasa starting point, hindi yung nanay mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo. Ikaw ang nasa starting point. Hindi yung ikaw nakaganyan, ready, get set, ayusin mo anak ha, okay ba? No way. No way. Ikaw ang nasa starting point. Tanggapin mo. Now listen, sa atin tayo dito mga kapatid, yung iba sa inyo, hindi nyo alam kung paano sisimulan ang buhay nyo bilang isang Kristiyano. Ano ba yung sinasabi ni Pastor na mag-enjoy sa buhay ng Kristiyano? How about reading your Bible? Listen to me. Meron kang Bible, pero hindi mo binabasa. Kaya pag nagbuklatan dito, hindi mo alam kung saan hahanapin yung Habakkuk. You see, hindi mo nga alam kung nasaan yung aklat ni Baruch. Sedekaya. Hindi mo mahanap-hanap. Nagtanong ka pa dyan sa katabi mo, wala talagang ganyan. Good night. Wala talagang ganyan sa Bible. Alright, sa Catholic Bible, meron sa 72 books yun. Book of Alma. Sa Mormons yun. Alright. Now, nakakatawa man, minsan may makikita ka nagbubukla. Let's turn our Bibles in the book of Ruth. Nung nagkakatagalan na, nagkunwari. Pero Isaiah yung ginana sa niya, kaysa naman sa tumagal kabubuklat. Mga kapatid, huwag kang mahiya. Ang kinakailangan makita mo yung book of Ruth. Kahit tumagal ka, bumalik ka sa index, tignan mo kung anong page yun sa Bible mo. Huwag mong tanungin yung katabi mo, anong page ba dyan? 366. Alright, tinignan mo 366. Ba't magkaiba tayo? Magkaiba kayo ng Bible eh. Now, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, by yourself, discover the truth. Tanggapin mo kung sino ka, nandiyan ka sa starting line, hindi sila ang nasa starting point, ikaw. Tanggapin mo yung present truth. Hindi ko talaga alam kung anong sunod-sunod ng Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges. Hindi ko alam yan. Discovering ko yung sarili ko upang matutunan ko. Step by step, brethren. Little by little, line upon line, precept upon precept. That's it. Start right. I said, start right. Anong mga kailangan dyan? Bago ka po nandiyan kasi starting point. Yung gamit mo sa takbuhin. Kapatid, bilang isang Kristiyano, napakahalaga na ikaw ay magkaroon ng sariling Biblia. Kung merong mga grupo ng pananampalataya na ipinagbabawal ang Bible para hindi madiscover yung tinuturo nilang mali, dito sa atin mga kapatid, open ang Bible at nire-require natin na ang Kristiyano dapat magkaroon ng Bible sapagkat ang pagbabasa ng Biblia ay paraan para paglago ng isang Kristiyano. Hindi ko alam kung paano sila lumalago na wala naman silang Biblia. See that? Now, kaya nga po mula ho rito, tanggapin nyo, yan eh. Sasabihin mo, Pastor, nahihiya kasi ako eh. Pag may bit-bit ako ng Bible, hindi ko alam kung nasaan yung book of Genesis eh. Hindi mo ba alam na yan na yan? Yan na yan, yung nahihiya ka, yan na yan ang starting point mo. Huwag mong ikahiya ang kalagayan mo. Sa halip, tanggapin mo ang kalagayan mo sa starting point.
Ha? Kaya nanginginig ka dyan, kaya nangangatal ka dyan, wala kang basta't sabihin mo lamang, ito ang tatakbuhin ko, gagawin ko ang pinakang the best sa buhay ko, then tatakbo ako at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita yung finishing line. That's it. Basic, amen. Now I'm preaching the basic thing tonight because we have to start right. We need to start right. Ano na yan? Ano na yung kalagayan natin? You see, observe. Observe. And then, mga kapatid, tignan po natin, ayon dito sa binasa po natin sa Book of Hebrews, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Notice the word perfection. The word perfection, it means complete. Completely. All right? Now, paano po tayo magiging complete? Paano natin? Another word for that is the maturity. Let us go on unto maturity. Kapatid, ginamit ng writer dito yung salitang perfection. Hindi ang ibig po sabihin nito, hindi ka na magkakamali. Magkakamali. Now, listen to me. Huwag niyong katatakutan po ang pagkakamali sapagkat ang pagkakamali, habang ikaw ay gumagawa at nagtatrabaho ng maayos sa Panginoon, magkamali ka man, ang pagkakamali ay pamamaraan ng paglago. You can learn by your mistakes. That mistakes can be a blessing to you. And your mistakes also, if it is accepted as a mistake, wag mo lamang pipilipitin at wag mong i-force, wag mong igigiit na yung mistake mo ay tama. That cannot be a blessing. And you will never grow as a Christian. Pagka yung mali mo, sasabihin mo, hindi, tama naman to eh. Hindi, kaya naman nagawa ko. Ito dahilan sa iyo. So pinipilit mo, hindi ka ba nagkamali? Kaya pag alam niyo, pag may makausap akong ginigiit ko ng ganyan, alright, ganun ba? Okay, alright, kaya ka nagkaganon eh, kasi ganito, ganyan. Alright, yung ginawa mo, dahilan sa kanya, hindi kaya pag kaninong pagkakamali yon, iyo o kanya? Sa akin po, pastor, bakit sinasabit mo pa siya? Ikaw naman pala nagkamali. Alam niyo, mahilig tayo magsabit ng iba para lumiit ang kasalanan natin. Kapatid, tandaan niyo po sa Biblia, maliit o malaki, parehas kasalanan yan. And you cannot excuse yourself. Hindi mo ma-excuse ang sarili mo sa consequence ng kasalanan na nagawa mo. Then bakit sinisisi pa natin yung iba? Kaya ho tayo hindi lumalago kasi pinipilit natin na yung kasalanan natin ay saluhin ni Brother Roland. Saluhin ng ibang tao. Kaya hindi ho tayo lumalago eh. Yung sanang consequence ng kasalanan na gawa natin, paraan na yun para matuto tayo at para lumago tayo, pero hindi sapagkat hindi natin tinatanggap, gusto natin tumanggap yung ibang tao, kaya hindi po tayo natututo. Kaya hanggang ngayon, no wonder yung iba sa inyo ngayon, yung the same na problema nyo, pikunin, madaling ma-offend, yung pa rin yung problema nyo ngayon. Problema nyo sa pamilya nyo, problema nyo sa asawa nyo, nagtatampo ka palagi, konting words lang marinig, tampo na kaagad, wala na kaagad imikan. Mga kapatid, 10 taon na yan na problema ninyo. It's time to move on! Let's go on! Kaya hindi nagagamot yan. Ang sabi ng Biblia, you ought to be teachers na. Anong ibig sabihin yan? Pwede mo sabihin kay alam mo, Brad, ngayon napipikon ka, noong araw pikunin din ako eh. See, this time natuturuan ko na siya kung paano niya ma-overcome yung kapikunan. You see? I believe the best teacher pagdating sa pikon, si Roy, kasi lagi siyang pinipikon ni Lloyd. Pero sabi nga ni Brother Roy, kailan man sir, hindi na ako napipikon dyan eh. Bakit? Kilala ko na yan eh. See? And that's the truth, brethren. Natuto lang siya. Natuto siya. Pero, mga kapatid, lahat po tayo, problema po natin yan. Pero my goodness, 50 years old na ako. Pag nag-60 years old ako, puproblemahin ko pa rin yung pikon-pikon na yon. I-dismiss ko na yan. In fact, matagal ko na yung dinismiss. Kapag hindi ko yung dinismiss, mga kapatid, hindi akong pastor nyo ngayon. Matagal na akong pikon sa inyo. See?
Now, do you understand what I'm talking about? Kapatid, yung present truth ngayon, yan na yung ikaw. Yan na yung magandang starting point. Sino ka man ngayon? Nahihiya ako, Pastor. Wala pa akong Bible, hindi pa ako nakakabili. Yan ang magandang starting point, kapatid. Mula dyan, projectin mo na kung paano ka magkaroon ng Bible. Pastor, pambihira. Hindi pa ako marunong mamigay ng tracts. Parang pakiramdam ko, pag mamimigay ako, nanginginig ako. Yan ang magandang starting point. Pastor, bakit pag nagbabasa ako ng Bible, parang wala akong maintindihan? Yan ang magandang starting point. From there, tanggapin mo, wala akong maintindihan, pero magbabasa ako ng magbabasa hanggang sa mayroon akong maintindihan. Starting point. Starting point. You see, unto maturity. Tandaan nyo, hindi pa kayo matured. Wala pa ho tayo sa finishing line. We're still running in the race. But listen, you want to run in a race, but if you are not going to serve the starting point, you will never succeed. You will never win the victory. Kaya kinakailangan i-observe mo yung starting point. Kapatid, yan na yan ngayon eh. Eh, Pastor, nahihiya ako kasi, alam mo nan, sila, pag nagbihi sila, talagang bis na bis sila. Ang ganda. Well, maganda yung starting point. Yan ang magandang starting point. Magsimula ka. Sabi ko nga sa inyo, nung si Lloyd, first time niya rito, naka-short pants pa yan. Kasi galing ng Amerika kuno eh. Yeah. Pagka pumorma, amboy! Pakiramdam niya, sikat na sikat siya eh. Angat siya sa iba. Pero hindi niya alam, nababastusan yung mga member rito. Sabi, ano ba naman yung taong ito? Galing sa Amerika, walang karakter. Pero siya sikat na sikat. Pakiramdam niya sikat na sikat. Yeah, you understand that? But listen to me. Ngayon, pilitin mo mag-short pants yan kung mag-short pa yan. Ha? Hindi na. Ayaw niya na. Alam niyo kung bakit? Lumago na siya eh. Pero saan siya nagsimula? Sa isang kahihiyan. You understand that? Mga kapatid, kung hindi ho natin tatanggapin yung present truth na nasa atin at magkukunwari tayong malago na, nagkukunwari tayong may alam na, nagkukunwari tayong nabasa na natin yung Bible, nagkukunwari tayong banal na, at hindi na tayo nagkakasala, before you know it, may kita mo, 10 years ka na, hindi ka pala lumago. I'm telling you kung saan kayo pupunta. I'm telling you kung paano kayo mag-i-start. Kaya sino man sa inyo rito, maaring matagal na kayo rito, kapatid, alalahanin nyo, may nagsisimula pa lamang dito na sila ay willing na pumunta sa starting point. At sasabihin ko sa inyo, kayong mga nanginginig na magbigay ng tracts, mas maganda pa ang inyong pasimula sa isang matagal ng 10 taon na rito na ayaw humawak ng tracts. Ha? Maaring kayo ay 1 month pa lamang, pero nakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Sinabi niyo, saan kinukuha ni pastor yung salita ng Diyos na yan? Ay, sa Bible. Tinignan niyo, ito ba ang tinatawag na Bible? Babasahin ko nga. See? Nagsimula kayo sa ganon, and then makikita niyo, may 10 taong Christian na hindi pa nakahawak ng Bible. Na hindi man lang nagtanong kung alin yung Bible. Akala niyo yung dictionary at Bible, isa lang. You see? Ang pinaglalabang inspired yung dictionary at mga footnotes. No. It's the Word of God. Now, I'm simply saying, mga kapatid, ngayon na tayo po ay magsisimula. Alright. Ano man ang kalagayan mo? Tanggapin mo, sapat na si starting point ka pa lang. Let's start. Simula po ngayon. Simulan po natin na ganyan ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, lahat tayo sabay-sabay na mag-move on. There's nothing na mga sasabihin nating mahirap unawain or complicated sa mensaheng ito. This is very basic. Umapa ka lang sa starting point. Alright? Anong meron ka? Bible. Nabasa mo na ba ang Hindi pa. Nabasa mo na ba ang Book of Proverbs? Hindi pa. Wala pa. Hawak ko pa lang ang Bible. That's a good start. That's a good start. Ano mang meron ka ngayon, even desire to own a Bible, that is a good start. Desire to be faithful to God, that's a good start.
Desire to come every Sunday morning, that's a good start. Desire to attend the Wednesday night, that's a good start. Desire to pass out the tracts, that's a good start. Desire to win souls, that's a good start. Desire to improve your Christian life, that's a good start. Kapatid, let us observe the starting point. Kasi minsan ang nakikita natin kaagad, yung nasa gitna na. Kapatid, kung gusto mong tumakbo, huwag kang sumabay sa gitna. Sumabay ka doon sa mga magsisimula. Amen. Pag sasabay ka doon sa gitna, baka mahuli ka na. At foul ka na yan. Hindi po yun counted, mga kapatid. Magsimula ka doon sa starting point. Ano mang meron ka, huwag mong ikahiya, kundi sasabihin mo pa sa Panginoon, Panginoon, it's because I wanna start in the starting point. I want to start my life for the year 2013 right. Check your Bible. Check your equipment sa pagtatakbo mo. All right? What is the most important thing? The Bible. Why? Because the Bible will tell your direction. If you want to start right, all right, you've got to have a right direction. Ano magtuturo sa inyo? Bible. Start it right. Well, nahihiya ako sa aking pananamit. It's because you are still in the starting point. See? Yung iba sa inyo rito, mas maganda yun na yung nahihiya ka sapagkat sabi ng isang babae, okay lang ba to? Attend na naman ako, pangalawang linggo ko na to, pero nakapantalon pa rin ako. No problem. You're still in the starting point. Kaysa naman 10 taon dito, pinag-aaralan niya kung paano paano magdamit na katulad ng mga damit ng artista. By the way, kayo mga babae, huwag kayong magdadamit na may bahid ng pandaraya. You understand what I'm saying? All right. May mga babae na nagdadamit na dito sa may dibdib, papalta nila yung kulay na kasing kulay ng kanilang dibdib. Na parang wala rin silang sapin sa dibdib. You understand that? Do you understand what you're doing? You are trying to catch the attention of the lion of the roaring lion. Oh yeah. Siyempre, para pagka tinignan dito, parang kakulay mo yung dibdib mo. Oh. Tapos nung lumapit, ibuisit na ito, may sapin pala. Do you understand what I'm saying? You're trying to catch the attention of the roaring lions. See? No, hindi ho tama yan. By the way, pero kung kayo'y nagdadamit sapagkat hindi nyo alam na ganito ang kasuotan dito at ang tamang kasuotan na tinuturo ng Biblia, it's because you are in the starting point. See? Now, kung napunta kayo rito at lalaki kayo, 30% lang ang pagkalalaki nyo, pero talaga naman gusto kayo maging lalaki, it's because you are in the starting point. Alam ko yung iba sa inyo, matagal-tagal na rin kayo sa starting point. You love the milk. Yun lang ang problema. Don't be... Huwag kayong masyadong maging matagal sa paggamit ng gatas. Uy! Ha? Meron namang, kung gusto niyo talaga ng gatas, pwede naman magluto ng karne na may gatas. Oh, pwede niyo paghaluin at least may meat. But I'm telling you, we need to move on. We need to move on. From 30% men, dagdagan niyo naman ng konti. Oh. Pastor, nagsisimula pa lang ako. Sige, 40 na. Gawin niyo pa 50. Hanggang sa maging 100%. You know what? Brother, this is very important. Let us start the year right. Marami. Alam niyo, tinitignan ko, marami nga tayo mga kapatid. I like the crowd tonight. But listen to me. Kung lahat po tayo ay magsisimula talaga sa pasimula. Ngayon, burahin muna natin yung nakaraang 2012.
Ipalagay natin ngayon na parang sisimula lang tayong lahat. Alright, sabay-sabay tayo magsimula mga kapatid. Sapagkat lahat ng mga mensahe ko po ngayon, sisimulan ko sa ganitong klaseng pasimula. Na parang katatayo lamang ng simbahan. Para bang kabago-bago pa lamang tayong simbahan. Then let's keep on going. Let us go on. One thing that we cannot allow, brethren, is to hold back. We cannot hold back. You understand what I'm saying? Hindi ho tayo, nagsimula ka na, at pagkagaling mo sa starting point, and then tumakbo ka na, and then pagkatapos tumigil ka, pumihit ka, babalik ka ulit sa starting point. No, sir. Yaong mga nakatikim na ng gatas, tama na yan. Huwag kayong mamuhay sa puro gatas. Sabi ni Paul dito, we must keep on going. Sabi ng writer dito, let us go on. Let us go on unto maturity. The problem here is what? Immaturity. Then let's keep on going unto maturity. Kapatid, inuulit ko, anumang meron ka ngayon, yung ikaw ay influensyado lang na mismo, pasama-sama ka lang dito, tara na, punta na tayo sa sa church, sige. Tapos mami, pag magbabasa ng Bible, igaganon sa iyo ng misis mo, magandang starting point ngayon. Mula ngayon, ikaw na lang ang magbabasa sa sarili mong Biblia sapagkat ako ngayon ay kukuha na rin ako ng sarili kong Biblia. Amen! Then let's keep on going. Keep on going. From there, pwede ka na tumakbo because you are now at the starting point. Anumang meron ka ngayon, listen to me, anumang meron ho kayo ngayong gabi, right now, the present truth, your present truth right now is your starting point. Don't be ashamed of it. Nandiyan na kayo sa kalagayan na yan. All you have to do is to move on from the starting point. Amen? Anumang meron kayo ngayon, anumang kasuotan, anumang itsura nyo ngayon, tandaan niyo, tanggapin mo, this is the starting point. From there, mag-move on ako at magkakaroon ng pagbabago sa buhay ko. And that's something, brethren. Ngayon sabihin natin sa Panginoon, yes, Lord, ito na yung panahon para mag-start ako sa sarili ko. 2013, first Sunday of the year, 2013, magsisimula ako sa buhay ko unto maturity. Brethren, kung ito ang desire natin sa buhay natin, ito ang desire din ng Panginoon sa buhay natin. Remember the Bible says in the book of 1 Peter, desire the sincere milk. As a newborn babes, desire the sincere milk. And as a babes in Christ, you have to grow. It's a command. It's a command. Brethren, let's keep on doing. Let's do it. Let's start together. Let's put our feet sa starting point. And get ready. Get ready. At pagka narinig niyo yung putok, bang! Sabay-sabay po tayong tumakbo. Sabay-sabay po tayong tumakbo. Bakit? Lahat po tayo nasa starting point. Kung ano man ang present truth, kapatid, ngayon, sa buhay ko, it's another year. It's another year. This is another year in my life. Okay? 2013. Alam ko, nagsilbi na ako sa simbahan ito, napakatagal na panahon. But listen, this is another starting point sa buhay ko. From here, alam kong iba ang takbuhin ko, alam kong iba ang present truth ko sa present truth ninyo, pero ang sinasabi ko po, si Brother Roland, iba ang kanyang present truth sa present truth ko, si Brother Bien, iba ang kanyang present truth sa present truth ko, iba ang present truth ni Brother Lloyd sa present truth ko, lahat tayo ngayon aapak sa starting point. At mag-observe po tayo kung anong meron tayo sa starting point, yun ang magiging batayan ng ating pagtakbo. You understand what I'm talking about? Kaya kung anong meron ka man, maaring sasabihin mo, Pastor, hindi ako kasing mature. No, hindi nga yun. Ang mahalaga, lahat tayo sa starting point, lahat tayo mag-move, sabay-sabay po tayong tatakbo. And brethren, I believe, maaabot po natin, bagamat hindi natin sabay-sabay na maabot ang finishing line. Ang maturity, hindi natin sabay-sabay na maabot. But I believe that will make a difference in our life. I hope I'm clear tonight. Amen? Let's keep on going. Let's go on. Let's move on. At naniniwala po ako na ibibigay sa atin ng Panginoon ang dapat po nating aabutin. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Now I beg you to please speak to the hearts of your people, please. Challenge their hearts, oh God. Marami po dito mga weak, marami po rito nakapagsimula na pero discouraged na Panginoon. Ngayon po ang tamang panahon, simula ng taon na magsisimula po kami.
Oh yeah, matagal-tagal na rin po na panahon na na-receive po namin ang katotohanan, pero hindi po kami nakapagsimula ng tama. But tonight is the right time to start right. Oh God, help us. Marami po mga bago po rito, marami mga babes in Christ dito, but oh God, they need milk. But let them understand, oh God, that they will not live on milk the rest of their life. God, help us tonight, please. Speak to every heart tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through this message tonight. Let's come, let's step out of your seat, and let's talk to God tonight. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Nararapat lamang po, O Diyos, na kami po ay magsimula ng tama. Marami po mga nakaraan na nasayang po namin yung panahon, nasayang po namin yung oras, nasayang po namin. Sana po, malaki na ang ginagawa po namin ngayon. Pero dapat po namin tanggapin na nangyari na po ito, nakalipas na po ito. And this is another year, O God. Help us, O God, to start our life, our Christian life right. For this year 2013, marami po mga nakaraan na hindi tama, pero ngayon, Panginoon, magsisimula po kami ng tama. And from here, tatanggapin po namin ang katotohanan kung anong meron kami ngayon sa buhay po namin. Magtsatsaga po kami hanggang sa kami ay matuto at lumago. At ang aming pagmamahal sa inyo ay patuloy na ma-improve, patuloy na ma-develop po, Panginoon. Salamat po sa inyong salita, laging gabay po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.